ang taunang paligsahan sa debate ng KE University sa United Kingdom. Sa ilalim ng spotlight, nakatayo sa entablado ang mga kinatawan ng kabataan mula sa 10 bansa. Nang dumating ang pagkakataon ni Anya, isang dalagang Pilipina, upang magsalita, biglang sumabat ang lalaking kalaban niya, isang Ingles. Ang kanyang boses ay malamig at walang galang. Ang isang tao na nagmula sa isang bansang gulong-gulo sa panloob na politika at isyu ng korupsyon ay magsasalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Ayusin mo muna ang sarili mong bahay. Agad namang umalingaw-ngaw ang mahihinang tawanan sa buong bulwagan. May mga nagbubulungan, may mga nakatingin kay Anya, naghihintay na makipagtalo siya, naghihintay na magalit siya hanggang sa mawalan ng kontrol. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Tumahimik si Anya sa loob ng 2 o 3 segundo. Ang kanyang tingin ay kalmado at matatag. Bumalik siya, kinuha ang panulat sa mesa, yumuko, at sumulat ng isang pangungusap sa isang blankong papel. Isang pangungusap lamang. Walang paliwanag, walang galit na pakikipagtalo. Nang matapos siyang sumulat, itinaas niya ang kanyang ulo at iwinagayway ang papel sa hangin. Ang lalaking kalaban na kanina lamang ay mayabang ay tiningnan ang papel, unti-unting nagbago ang kanyang mukha, bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Wala pang 30 segundo, inalis niya ang microphone at tahimik na bumaba sa entablado. Ang buong bulwagan ay natahimik sandali at pagkatapos ay sumabog sa malakas na palakpakan. Ano nga ba ang nakasulat sa papel na iyon? Bago ang pandaigdigang paligsahan sa debate na iyon, alam ni Anya na hindi siya madaling tatanggapin. Ang kompetisyon ay ginanap sa United Kingdom sa isang lumang bulwagan ng kolehiyo. Sa pader na bato ay nakadisplay ang mga logo ng mga universidad mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala doon ang pamilyar niyang 3 kulay na watawat. Sa kanyang aplikasyon, isinulat niya ang Pilipinas, ngunit nang dumating siya sa kaganapan, ang nakalimbag sa kanyang name tag ay Island, getaway malinaw na nakasulat. Nagpunta siya sa registration desk upang itama ito. Ngumiti lamang ang opisyal at sinabing, "Ganyan ang default setting sa sistema. Hindi ko ito mababago." Hindi na siya nagsalita pa. Binaligtad niya ang name tag at idinikit ito sa loob ng kanyang collar na tanging ang kanyang pangalang Filipino lamang ang nakikita. Matagal na siyang sanay sa ganitong tahimik na pagwawalang bahala. Sa ibang bansa, maging sa akademya man o sa publiko, lagi siyang unang tinatanong ng tanong na ayaw niyang sagutin. Anong bansa ka nagmula? Sa tuwing gusto niyang sumagot ng Pilipinas, ngunit madalas ay may magtatanong ulit, "Oh, yung puno ng political dynasty at drug war?" Natuto siyang ngumiti, natuto siyang tumahimik. Minsan, nagtatanong siya pabalik, "Naiiba mo ba ang Scotland sa England?" Ngunit kadalasan, itinatago niya ang mga sagot na ito sa kanyang mga presentasyon, talumpati at mga kilos. Hindi siya nagpunta doon para makipag-away. Nagpunta siya para magwagi. Ito ang mataas na antas ng pandaigdigang paligsahan sa debate para sa kabataan. Ang lahat ng kalahok ay kailangang magsalita sa kani-kanilang sariling wika at maunawaan ng matatas ang wika ng iba. Siya lamang ang tanging kalahok sa kaganapan na gumagamit ng wikang Filipino sa pagdebate at isa sa iilan na nagmula sa isang bansa na kadalasang binabalewala sa pandaigdigang entablado. Sa unang araw ng kompetisyon, ang kalaban niya ay isang estudyanteng lalaki ng batas mula sa France. Ang kalaban ay magalang at mahinahon. Nagdebate sila sa paksang, dapat bang may hangganan ang kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon ng publiko sa social media? Ginamit niya ang ebidensya at mga case study mula sa Timog Silangang Asya. Pinuri siya ng kanyang kalaban na sinasabing, "Ang iyong pananaw at mga punto ay lubos na naiiba sa aming mga Europeo at dahil diyan, mas may bigat ito." Nanalo siya at umusad sa susunod na round sa gitna ng malakas na palakpakan. Sa ikalawang round, nakatagpo niya ang isang doctoral student sa sociology mula sa India. Ang paksa ay, sinira ba ng cultural globalization ang mga lokal na tradisyon?
Ang kanyang kalaban ay walang tigil na nagsalita sa entablado, samantalang siya ay gumamit ng isang simpleng estilo, dahan-dahang itinuro ang mga butas sa lohika ng isa-isa. Tinapos niya ito ng isang maikling pangungusap sa wikang Bisaya, na umani ng masidhing paghanga mula sa mga hurado. Nang araw na iyon, nilapitan siya ng isang coach na Ingles, ngumiti, at nagbabala, ang susunod mong kalaban ay hindi na magiging magalang. Saglit siyang natigilan, bahagyang tinapik ng lalaki ang kanyang balikat at umalis. Ang kanyang ikatlong round ay laban kay Simon, isang lokal na estudyante, ang presidente ng kilalang debate society ng universidad at isang sikat na personalidad na sinusubaybayan ng media. Nang makita ni Anya si Simon sa likod ng entablado, nakikipagbiruan siya sa isang volunteer, mabilis na nagsasalita at may mga nakatagong kahulugan. Ang susunod na babae, narinig ko galing sa third world country, pero kailangan nating tratuhin siya na parang kinatawan ng G5. Mataas talaga ang imahinasyon, hindi siya nagsalita. Kalmado niyang isinulat ang mahahalagang punto ng debate sa kanyang notebook. Sumulyap sa kanya ang kalaban at sinabing may mapanghamak ng ngiti. Huwag kang mag-alala, hindi kita aapihin. Makikipagdebate lamang ako sa mga kalaban na nagmula sa mga bansang developed ng oras na upang umakyat sa entablado. Ang paksa ay, sa panahon ng globalization, dapat pa rin bang turuan ang mga kabataan ng kamalayan sa bansa? Ang kapaligiran ay tense, ang mga hurado ay tahimik at seryoso. Sa ibaba, 12-dosenang mga tagamasid mula sa iba't ibang bansa, propesor, estudyante at media ay nakaupo, handang-handa siya. Ang kanyang lohika ay malinaw. Sa unang 5 minuto, matatag niyang ipinaliwanag na ang pambansang identidad ay hindi paghihiwalay, kundi ebidensiya ng pagtitiwala sa kultura. Tinalakay niya kung paano mapapanatili ng maliliit na bansa ang kanilang pagkakakilanlan sa gitna ng pandaigdigang kultura. Nagsalita siya tungkol sa wika, alaala, lupain at mga halaga. Ang palakpakan ay hindi mahina. Nang dumating ang turn ni Simon na magsalita, sinimulan niya sa pamamagitan ng mapang-uyam na pagtugon sa mga case study ng maliliit na bansa na binanggit ni Anya, gamit ang mga kwento ng mga tribo sa kolonyal na Aprika upang ipahiwatig ang kalagayan ng Pilipinas sa mata ng mga taga-kanluran. At pagkatapos, binitawan niya ang pangungusap na iyon. Ang isang tao na nagmula sa isang bansang gulong-gulo sa panloob na politika at isyu ng korupsyon ay magsasalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Ayusin mo muna ang sarili mong bahay. Ang buong bulwagan ay natahimik. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagiging pamilyar-pamilyar sa kayabangan na nagmumula sa Western centrism, pamilyar sa nakatagong pagkapuot sa mga Asyano, pamilyar sa paggamit ng mga tuntunin at kahulugan upang lihim na gumuhit ng mga linya ng paghihiwalay. Ilang banyagang estudyante ang tumawa. Ito ay isang halo ng reaksyon ng superiority at paghamak. Yumuko si Anya, binaligtad ang pahina, at nanatiling tahimik sandali. Hindi siya nagmadali na sumagot. Alam niya na ang pagiging padalos-dalos ay ang pinakamalaking pagbabawal sa debate at ang paghamak na tulad nito ay nagpapakita lamang na nagiging padalos-dalos ang kanyang kalaban. Nagpatuloy siya sa paglalahad ng kanyang paninindigan nang walang ipinapakitang emosyon, ngunit mas binigyang diin ang kanyang tono. Ginamit niya ang mga protesta na naganap sa maraming bansa sa nakalipas na mga taon na nagmula sa pagtanggi sa kultura upang patunayan na ang pakiramdam ng tinanggihang identity ay lumilikha ng trauma sa mga susunod na henerasyon. Binanggit niya ang sinabi ng kanyang ina noon, ang pangalan ay hindi para patunayan ang pag-iral, kundi ang pangalan ay ang mismong pag-iral. Hindi na niya binanggit ang Pilipinas, ngunit gumamit siya ng maraming salita na umiikot-ikot upang paulit-ulit na lumitaw ang salitang iyon. Pumasok ang kompetisyon sa bahagi ng rebuttal. Masidhing umatake si Simon. Sinalakay niya ng mga salitang walang matatag na demokrasya, bansang puno ng coup d'etat, nakikipagbuno sa middle income trap.
Kinailangan siyang paalalahanan ng mga hurado na kontrolin ang kanyang salita ng ilang beses, ngunit lalo siyang naging confident na parang nakikita na niya ang panalo sa kanyang harapan. Sa huling 3 minuto, hindi na siya nakipagtalo pa. Ibinalik niya ang microphone, kinuha ang blankong papel sa likod ng kanyang ID card at dahan-dahang sumulat ng isang pangungusap. Sumulat siya ng mabagal ngunit matatag. Nang matapos, tumayo siya at iwinagayway ang papel. Nakita ito ni Simon at agad na nanigas ang kanyang ngiti. Hindi nakita ng mga manonood sa ibaba ang mga titik sa papel, ngunit nakita nila ang reaksyon ni Simon. Nanatili siyang tahimik. Namutla ang kanyang mukha. Bahagyang nanginig ang kamay na may hawak ng microphone. 5 segundo pagkatapos, lumingon siya sa host at sinabing, "Magwi-withdraw po ako." Wala siyang ibinigay na paliwanag. Tinalikuran niya ang entablado at tahimik na bumaba. Ang ilang hurado ay nakanganga, ngunit hindi makabigkas ng salita. Nakatayo pa rin si Anya, ang kanyang kanang kamay ay hawak ang papel. Pagkatapos ng 10 segundo, sumabog ang bulwagan sa pinakamalakas na palakpakan sa buong kompetisyon. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado, iniabot ang papel sa hurado at bumalik sa kanyang upuan. Hindi siya nagsalita. Ang nakasulat sa papel ay, ang kawalan ng puwesto ay hindi nangangahulugang kawalan ng paninindigan. Hindi mo ito makita dahil pinili mong ipikit ang iyong mga mata. Hindi siya nagsalita tungkol sa bansa. Hindi siya naglagay ng anumang label. Ngunit ang pangungusap na iyon ay matalim na parang talim, nag-alis ng tabing ng huwad na kapayapaan at ginawa na hindi na maaaring magpanggap na hindi makita ang lahat. Sa likod ng entablado, may isang opisyal na mahinang nagsabi, ito ang tinatawag na tunay na debate. Pagbaba niya sa entablado, hindi na siya lumingon sa mga upuan ng manonood. Hindi niya pinansin ang paghanga ng mga hurado. Naglakad siya papunta sa likod ng entablado, tiniklop ang papel at inilagay ito sa kanyang bag na parang nagtatago ng isang pasaporte na madalas binabalewala ang kahalagahan. Ang palakpakan sa labas ay patuloy na umalingaw-ngaw. Sa screen, sa likod ng entablado, paulit-ulit na ipinapakita ang eksena kanina, ang larawan niya na hawak ang papel. Nagtipon ang crew upang tingnan ang data na nagre-refresh sa social media. Ang mga komento ay bumuhos na parang baha, ngunit hindi siya tumingin. Umupo siya sa upuan, uminom ng tubig, at tumulala. 10 minuto pagkatapos ng kompetisyon, may nag-upload ng clip ng pagtaas niya ng papel na may caption, "Kinatawa ng Pilipinas, hindi gumanti sa pang-iinsulto, isang pangungusap lamang ang isinulat, ang kalaban, nag-withdraw agad." Sa loob lamang ng 2 oras, ang video ay umabot sa mahigit 1 milyong views. Mabilis na nag-trending ang hashtag, "Pinili mong ipikit ang mata" sa maraming platform. May mga nag-screenshot ng papel at naglagay ng mensahe, "Hindi kailangan ng Pilipinas ang iyong pagtanggap upang umiral." May mga nag-edit ng tunog ng pang-iinsulto ng kalaban at itinapat sa larawan niya na nakatayo at hawak ang papel. May ilan na naghanap ng mga lumang larawan niya sa iba't ibang kompetisyon at nag-post ng mensahe na nagsasabing galing siya sa isang lugar na binabalewala ngunit nakatayo sa pinakamatatalas na entablado ng mundo. Nagsimula na ang bagyo. Kinaumagahan, binanggit ng BBC Morning News ang debate na ito ng espesyal. Ang dalagang Pilipina ay tinanong tungkol sa kawalang tatag ng politika. Gumanti siya ng isang pangungusap at pinasuko ang kalaban sa entablado. Hindi niya binanggit ang bansa, ngunit itinuro niya ang huwad na pananaw ng superpower. Pagkatapos, naglathala ng mga kritika ang The Guardian at The New York Times na may parehong tone. Kapag ang imahe na binuo ay hindi na makapagbigay kahulugan sa pag-iral, ang bagong henerasyon ay gumagamit ng ibang paraan upang isulat ang kanilang pangalan sa mapa ng mundo. Hindi ito rehiyonal na problema, kundi ang katotohanan kung paano haharapin ng mundo ang mga hindi tinatanggap. Salungat sa pananahimik ni Simon, isinara niya ang kanyang social media account at nawala sa loob ng 2 araw. Ang press conference na inihanda para sa kanya ay kinansela. Ang media
ay pumila upang interbyuhin si Anya, ngunit tumanggi siya sa lahat. Hindi siya nagpaliwanag ng anuman at hindi nagbigay ng anumang pahayag. Nakita siya ng kanyang advisor na tahimik na nagbabasa ng libro sa library, pahina-pahina. Hindi napigilan ng advisor na magtanong, "Hindi mo ba naisip na magbigay ng paliwanag?" Ngumiti lamang si Anya at sumagot, "Hindi po ako nagpapaliwanag. Nagpapatuloy lang po ako." Naghanda siya para sa final round. Kasabay nito, ang pangungusap sa papel ay sinimulan ng banggitin sa iba't ibang larangan. Isang foreign correspondent ang sumulat sa kanyang kritika. "Hindi mo ito makikita dahil pinili mong ipikit ang iyong mga mata. Hindi lamang ito sitwasyon ng Pilipinas, kundi isang tanong sa buong sistema ng internasyonal." Isang intern sa UN Human Rights Organization ang nagpost ng personal na mensahe. "Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalamigan, ngunit matalas na pagganti." Gumamit siya ng wika, ngunit parang gumamit ng kutsilyo. Isang estudyante mula sa Egypt ang nagkomento, "Galing ako sa slum, tinawag na stateless. Akala ko kung wala akong pangalan, wala rin akong boses." Ipinakita niya sa akin na ang pangalan ay hindi nagmumula sa pagkakaloob ng iba. Nanatiling tahimik si Anya hanggang sa ikatlong araw nang lumabas si Simon sa isang show. Diretsahang tinanong ng host, "Bakit ka nag-withdraw sa kompetisyon?" Sumagot si Simon ng walang emosyon, "Dahil nagsalita ako ng hindi ko dapat sabihin sa entablado." Nagpatuloy ang host, "Aling pangungusap iyon?" Tumahimik siya sa loob ng ilang segundo at sinabing, "Akala ko ang kompetisyon ay nakabatay sa mga tuntunin, ngunit ipinaunawa niya sa akin na ang ilang tao ay hindi nabubuhay sa pamamagitan ng mga tuntunin." Sinabi ng host, "Hindi kanya sinagot. Sumulat lang siya ng isang pangungusap." Yumuko si Simon. "Ang pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang pagganti." Mahinang sinabi ng host, "Ang kawalan ng puwesto ay hindi nangangahulugang kawalan ng paninindigan. Hindi mo ito makita dahil pinili mong ipikit ang iyong mga mata." Ipinikit ni Simon ang kanyang mga mata. Nanalo siya, hindi lamang sa debate. Nang gabing iyon, muling naging viral ang interview, ngunit si Anya ay abala sa pagsusulat ng isang liham sa kanyang hometown school. Naghahanda siyang isulat ang buod ng kanyang karanasan sa kompetisyon bilang isang ulat upang ipadala pabalik sa isang high school sa Pilipinas, kung saan siya ay dating estudyante na binawasan ng puntos sa isang speech contest dahil sa paggamit ng kanyang wikang rehiyonal at paghahalo ng accent sa standard na Filipino. Sa liham, isinulat niya, "Hindi ako nanalo sa debate para sa Pilipinas. Pinatunayan ko lang ang isang bagay, hindi tayo umiiral dahil tinanggap tayo, kundi dahil hindi tayo kailanman nawala. Kaya, kailangan nating makita." Gabi, bago ang final round, nilapitan siya ng isang babaeng kalahok mula sa Netherlands at nagtanong ng maingat, "Magsusulat ka ba ulit sa papel? Kung ako ang inatake, hindi ko makokontrol ang sarili ko." Ngumiti si Anya at sumagot, "Hindi po ako marunong makipag-away, pero mag-iiwan ako ng isang bagay." Sinabi ng babae, "Nang tumayo ako sa tabi mo, pakiramdam ko ay para kang isang bansa." Hindi siya sumagot, tumango lamang ng bahagya. Sa huling araw ng kompetisyon, kulay abo ang langit. Umambon sa London. Nakatayo si Anya sa labas ng dorm, may hawak na payong sa isang kamay at bag sa isa pa. Tumakbo ang kanyang advisor at inabot sa kanya ang isang nakalimbag na papel. Kakalabas lang ng anunsyo, sinabi ng advisor na may komplikadong ekspresyon, "Tingnan mo." Kinuha niya ang papel. Pumatak ang tubig ulan sa mga titik na nagpalabo sa tinta. Mabilis siyang bumasa. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago, ngunit bahagyang humigpit ang kanyang mga daliri na nagdulot ng kunot sa papel. Ang final round ay hindi pinapayagan na maglahad ng mga isyu ng politikal na pagtatalo, nasyonalidad at pambansang simbolo. Alam niya ng lubusan ang kahulugan ng pangungusap na iyon, at alam niya na hindi ito ang unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Pumasok siya sa lugar ng kompetisyon. Puno ng tao ang bulwagan. Handa ang live broadcast team. Ang mga ilaw ay nakatuon sa gitna ng entablado. Ang paksa para sa final debate ay nakasulat sa chalkboard. Dapat pa ring
Lumaban ang kabataan para sa bansa. Nakakatawa. Inanunsyo ng host ang pagkakasunod-sunod ng mga magsasalita. Nagsimula sa isa pang kalahok na Amerikano. Matatas siyang nagsalita mula sa responsibilidad at pagiging tapat hanggang sa pagiging ang bansa ang nagbibigay ng lahat. Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding pagkamakabayan at Western confidence. Dumating ang turn ni Anya. Tumayo siya at naglakad patungo sa podium. Sa sandaling iyon, ang buong bulwagan ay natahimik. Tumingin siya sa mga manonood, tumingin sa diplomatic observer na nakaupo sa pinakahuling hilera ng mga hurado. Nakakunot ang noo ng lalaki, seryoso ang kanyang mukha. Bahagya siyang umubo at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Hindi niya binanggit ang salitang Pilipinas. Hindi siya nagwagayway ng watawat. Hindi siya sumigaw. Nagkwento lang siya. Lumaki ako sa isang lugar. Isang lugar na maaaring narinig ninyo lamang sa balita dahil lagi itong binabanggit sa negatibong paraan. Natuto ako ng 2 wika noong bata pa ako. Sa paaralan, kapag nagbabasa kami ng mga aralin, kailangan naming magbasa gamit ang standard na accent. Kung hindi, babawasan kami ng puntos. Ngunit ang aking lola ay nagsasalita lamang ng wikang hindi standard. Sa tuwing ginagaya ko siya, itinatama ako ng aking guro. Noong 7 taong gulang ako, nagsimula akong mag-isip na ang wikang sinasalita niya ay mali, masama, at dapat itama. Huminto siya sandali, tumingin sa paligid ng silid. Nang tumanda ako, nalaman ko na nagsasalita lang siya sa paraan na nagpatuloy sa kanyang buhay. Ang itinuro sa akin ay mga teknik lang para burahin ang isang boses. Hindi tumawa o gumalaw ang mga manonood. Nagpatuloy siya. Nang makipagkumpetensya ako rito, may nagsabi na ang lugar na pinanggalingan ko ay puno ng panloob na problema, kaya hindi ako dapat magsalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Hindi ko siya sinagot, ngunit may gusto akong sabihin sa kanya. Tumigil siya, tumingin sa kinatawan na nakaupo sa huling hilera. Ang bagay na talagang karapat-dapat na ipaglaban sa mundong ito ay hindi ang bansa, kundi ang katotohanan na kapag sinabi mong, dito ako nagmula, sa isang partikular na lugar, walang sinuman ang sasalakay, tatalikod o pipilit sa iyo na burahin iyon. Nagsimulang magtala ang ilang hurado. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng mas seryoso. Maging ang diplomatic observer na kaninang malamig ang mukha ay bahagyang tumango. Hindi siya gumamit ng isang salita ng pagtatalo. Hindi siya gumamit ng anumang politikal na termino. Sa huling 30 segundo, huminga siya ng malalim at dahan-dahang kinuha ang lukot na papel mula sa loob ng kanyang jacket. Ito ang parehong papel na sinulatan niya noong nag-withdraw si Simon. Ibinuka niya ito, iwinagayway at inilagay ng matatag sa podium. Ito ang blankong scorecard. Noong unang araw ng kompetisyon, sumulat ako ng isang pangungusap dito, huminto siya sandali. Ngunit ngayon, gusto kong hindi na ito pag-aari ng isang tao lamang. Kinuha niya ang isa pang piraso ng papel mula sa kanyang bag at sumulat ng isa pang pangungusap. Itinaas niya ito. Natahimik ang buong bulwagan. Ang pangalan ay maaaring patahimikin, ngunit hinding-hindi ito malilimutan. Walang watawat, walang sigaw ng slogan, walang simbolo. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat kung saan siya nagmula at kung ano ang kanyang kinakatawan. Ang ilang hurado ay namumula ang gilid ng mata, ang ilan ay nakayuko at nag-iisip. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa pinakamalayo na sulok at dahan-dahang kumalat na bumalot sa buong bulwagan. Tapos na ang kompetisyon. Hindi nagpaiwan si Anya para sa interview at hindi dumalo sa awarding ceremony. Naglakad siya sa likod ng entablado, dumaan sa mga tao, kinuha ang kanyang bag at umalis kaagad sa lugar ng kaganapan. Paglabas niya, may isang lokal na estudyanteng Ingles ang tumakbo at inabot sa kanya ang isang notebook. Maaari mo ba akong sulatan ng isang bagay? Kinuha niya ang panulat at sumulat sa unang pahina. Hindi ko kailangan na may kumatawan sa akin at hindi ko kailangan na pahintulutan mo akong umiral. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan at ibinalik ang notebook. Bago siya naglakad papalayo sa ulan,
3 araw pagkatapos, ang debating ito ay muling ipinalabas sa maraming international media. Ang mga headline ay hindi binanggit ang Pilipinas at hindi isinulat ang pangalan ng kanyang bansa, ngunit ang comment section ay puno ng parehong pangungusap. Hindi niya binanggit ang bansa, ngunit ginawa niya na matandaan namin ang kanyang pangalan. Ang dalawang pangungusap sa dalawang papel ay isinalin sa mahigit 10 wika, inilimbag sa mga poster ng kampanya ng kabataan, mga materyales sa pagtuturo, at mga cover ng publisidad ng UN Youth Forum. Ang kanyang talumpati ng araw na iyon ay isinama sa kalaunan sa textbook ng Pragmatics ng isang international university sa ilalim ng kabanatang pinamagatang ang mga pumiling. Ipikit ang mata ay sa wakas ay makakakita. Nang umuwi siya sa Pilipinas, magaang aga sa Ninoy Aquino International Airport, walang welcome ceremony, tanging ang kanyang ina ang naghihintay sa labasan. Ngumiti ang kanyang ina at nagtanong, "Nakapagsalita ka na ba ngayon, anak?" Bahagya siyang tumango. Nagtanong ang ina, "Naunawaan ba nila?" Yumuko siya at ngumiti. Nakakita na po sila. Hindi siya sumigaw, hindi nagpaliwanag, at hindi sinubukang patunayan kung sino ang tama o mali. Ginawa niya lamang na makita ng buong mundo sa pamamagitan ng 2 piraso ng papel at 2 pangungusap, ang isang pangalan na matagal nang natatakpan. Nagmula siya sa isang bansa na tiningnan bilang puno ng panloob na problema, ngunit ginawa niya na makinig ang isang matatag na superpower. Walang pambansang watawat ang iwinagayway sa kaganapan, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kilos upang sabihin sa lahat na, hindi lahat ng pag-iral ay kailangang maghintay para sa iyong pagtanggap upang mangyari. Ang pinili mong ipikit ang mata ay hindi nangangahulugang nawala kami. Ang paghamak mo sa aming problema ay hindi makahahadlang sa amin na umakyat sa pandaigdigang entablado. Nanalo siya hindi lamang sa isang kompetisyon, kundi sa dignidad ng libu-libong tinanggihang tao. Kung ikaw mismo ay napigilan, binura o tinanggihan, sana ay sabihin mo rin sa kanila, nandito pa rin kami, may pangalan kami, hindi namin kailangan na may magbigay kahulugan sa amin.